Praise the Lord. Glory be to God. Ating pagbulayan ang mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. No? Ating alamin ang banal na kasulatan, bakit si Kristo namatay doon sa krus. Praise God. Kasi maraming nagtatanong kung siya ay Diyos, bakit siya namatay? Ang Diyos, walang kamatayan. No? Totoo yan, ang Diyos, walang kamatayan. Hindi mamatay ng Diyos. No? Si Kristo, anak ng Diyos. Siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Bakit namatay siya? Ang Diyos bang namatay? Hindi ang Diyos na namatay, ang namatay yung katawan. Kasi nagkatawang tao ang Kristo. Yan. Ngayon, yung katawan, yun na namatay sa krus. Kasi yung Diyos Espiritu di pa namatay, mga kapatid. Ngayon, bakit namatay si Kristo doon? Kasi nakasulat na kailangan siya mamatay at muling nabuhay. No, dito ginapatunayan sa banal na kasulatan, mga kapatid, na nakasulat na dapat ang nakasulat ay matupad. Purihin natin ang Panginoon. Ang ating teksto dito sa unang Korinto 3, unang Korinto 15:3, sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. 4. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan. No, nakasulat sa Biblia na ang Kristo dapat mamatay dahil sa kasalanan ng tao. Praise God. At para mamatay ang Kristo, kailangan siya ay magpakatao. No? Yung namatay sa cross, tao yun, katawan. Mga kapatid. Purihin natin. Kasi pag punta dito ni Kristo sa sanlibutan, wala pa siyang katawan kasi Espiritu si Kristo. No? Yan. Kasi anak siya ng Diyos. Ang Diyos Espiritu, ang kanya anak Espiritu din. Si Kristo, Espiritu din. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, sa pumarito sa sanlibutan, wala pa siyang katawan. Ngayon, kay pumunta na sa dito, mayroon ng katawan, inihanda ang Ama sa kanya. Itong katawan, itong handog sa mga kasalanan ng tao. No? Tingnan natin sa Hebreo, sa 10:5, mga kapatid, sabi dito, kaya pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yan. Sa pagparito niya sa sanlibutan, mayroon ng katawan inihanda sa kanya. Praise God. Na itong katawan ni Kristo, kailangan ito mamatay sa krus para sa kaligtasan ng mga tao. Praise God. Sa sabi, sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod.
Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. 8. Sa itaas ay sinabi, mga hangin, mga hain, at mga handog, at mga handog na susunugin buo, at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yes? Sa kaloobang yaon, tayo'y pinagpaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. No? Sa Hebreo 15 hanggang sa 10, mga kapatid, na kailangan ang katawan ni Kristo ihandog para sa katubusan ng mga kasalanan. Praise God. Glory be to God. Ganit naganap, no? Naganap, mga kapatid, ang nasusulat sa banal na kasulatan na Kristo dapat mamatay at muling mabuhay. Praise God. Sapagkat inihandog niya ang kanyang katawan. Sabi, sa kaloobang yaon, tayo'y pinagpaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. No? Bakit kailangan siya magkaroon ng katawan? Upang ang kanyang katawan ihandog. Ihandog niya sa Diyos para sa katubusan ng kasalanan ng mga tao. Praise God. Yan. Dahil kung Kristo na anak ng Diyos, pumarito sa sanlibutan sapagkat siya ay sinugo ng Ama. May misyon siya dito sa sanlibutan. No? Iligtas niya ang mga taong makasalanan na nanampalataya sa Kanya. Kristo. Sabi sa Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukop na mga anak. Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Yan, mga kapatid. Hanggang sa Galatia 4:4 hanggang sa 6, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Pumarito siya. Sabi ng ating Panginoon, nanaog ako mula sa langit. Bago siya ipinanganak ni Maria, nandoon pa sa langit. Mga kapatid, saan pumarito na sa dito sa sanlibutan, yun, ipinanganak sa isang babae. Praise the Lord. Saan siya nagmula? Sa langit. Si Kristo hindi taga sanlibutan. Tayo, na mga tao, taga sanlibutan kita. Pero si Kristo hindi taga sanlibutan. Pumarito lang sa sanlibutan. Saan siya galing? Sa langit. Yan. Bago
bago siya magpakatao, siya ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Nagpakatao, mayroon siya sa katawan. Yan yung namatay sa cross, ayun ang katawan ni Kristo, tao yun. Kailangan siya magkatawan ng tao para ang katawan niya mamatay doon sa cross. Kasi ang Diyos di pwede mamatay. Mga kapatid. Glory to God. No, purihin natin ang Panginoon. Pumarito siya, sabi niya, nanaog ako mula sa langit. Tagalangit si Kristo. Hindi taga-sanlibutan. Hindi siya taga-lupa, taga-langit. Tingnan natin, no? Sa Juan 6:38, ito ang ating mabasa sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Sabi dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yan. Sinong kasi sa tama? Ano ang sabi? Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Mula sa langit, mga kapatid, ang ating Panginoon. Bumaba siya mula sa langit. Pumarito sa sanlibutan, mayroong katawang inihanda sa kanya upang ang kanyang katawang maging handog sa kasalanan natin. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. No? Yan. Ngayon, sa pagpunta niya dito sa sanlibutan, mayroon siyang misyon na dapat ganapin. Ano itong kanyang misyon? Iligtas ang mga tao makasalanan. Mga kapatid. No, ang halimbawa na niligtas ng ating Panginoong Hesus, si Pablo. Sabi ni Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat. Pinakamasama sa lahat, sabi niya. Pero niligtas yan ng Panginoon. Praise the Lord. No? Tingnan natin, mga kapatid, sa unang Timoteo. No? Sa 1:15. Ito ang ating mabasa. Sabi dito, purihin natin ang Panginoon. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. No? Ano kanyang misyon, mga kapatid? Sabi sa binasa natin, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Yan palang dahilan bakit bumaba sa langit, upang iligtas tayo ng makasalanan, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Dapat kay mahal tayo ng Diyos, mahalin din natin ang Diyos. No? Iniibig tayo ng Diyos, dapat ibigin naman ang Diyos, mga kapatid. Ipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. No, sa araw ng pagsamba, dapat sumamba ka sapagkat inibig mo ang Diyos. Praise the Lord. Pero kung higit ang pag-ibig mo sa iyong sarili, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ay hindi ka makasamba sa Diyos. At kung hindi ka makasamba sa Diyos, ang sarili mo ang iyong kinasamba. Mga kapatid. Yan, no? Tingnan natin. Sa Roma, sa 5:8, sabi dito, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Si Kristo namatay dahil sa inyo. Dapat, tapos hindi mo sa paglingkuran, hindi mo pagsambahin ang Diyos. Oo. Kung namatay siya dahil sa inyo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin,
na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Namatay siya dahil sa atin. Dapat alalahanin natin ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. O alalahanin natin ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos napakabuti, mga kapatid. Praise God. Glory to God. No? At dahil sa kabutihan ng Diyos, ito ang nag-aakay sa tao ng tao magsisi sa kanyang makasalanan. At ang pagsisisi sa kasalanan, yung talikuran mo ay yung kasalanan. Hindi nga magsisi ka ngayon. Pagka bukas, gawin mo naman ang iyong pinagsisihan. No? Ang totoong pagsisisi, talikuran mo yung kasalanan, bayaan mo yung kasalanan. Alisin mo ang lahat ng bisyo sa iyo. Kasi nagsisi ka sa iyong makasalanan. Sapagkat namatay si Kristo dahil sa kasalanan natin, mga kapatid. Tingnan natin sa Roma 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ano raw? Ang kabutihan ng Diyos, siya ang nag-aakay sa iyo sa pagsisisi. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Ang Diyos mabuti talaga sa buhay ng tao. Kahit ang tao hindi mabuti sa Diyos, ang Diyos patuloy ang kanyang kabutihan sa atin. Yan palang umaakay sa isang tao na magsisi sa kanyang kasalanan. Praise God. At hindi man pwede na sabihin ng tao, wala akong kasalanan. Sapagkat sabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay nagkasala. No? O, itong sabi ko. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat nagkasala. Mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkasala, nangangailangan ng pagsisisi. At ang totoong pagsisisi, talikuran mo ang iyong kasalanan. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Ngayon, kung ang tao magsabi naman na wala siyang kasalanan, mga kapatid, ginagawa niya ang Diyos sinungaling, sapagkat ang sabi ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang lahat ay nagsisisi. Kung ang tao mag-isabi na wala sa kasalanan, ginagawa niya ang Diyos na sinungaling. Mga kapatid. Yan, no? Glory to God. Salamat sa Panginoon. Mayroon siyang mga salita na umaakay sa atin, mga kapatid, sa pagsisisi. Sa unang Juan sa 1:10, kung sinasabi natin tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. Ano daw kung ang tao magsabi, wala siyang kasalanan, no? Mga kapatid, sabi sa banal na kasulatan, ginagawang sinungaling niya ang Diyos. Kung ang tao magsabi na siya ay walang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita, ang katotohanan. Praise the Lord. Kaya sabi dito, ginagawang sinungaling siya at ang kaniyang salita ay wala sa atin. Wala sa tao. Ang kanyang salita, kung sasabihin ng tao, wala siyang kasalanan. Mga kapatid. Praise God. At dahil ang tao ay nagkakasala sa Diyos, dapat siya magsisi sa iyang kasalanan.
Na kung basahin natin yan sa Isaiah 55 city, itong ating mabasa, no? Sabi dito, lisanin ng masama ang kaniyang lakad at ng liko ang kaniyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ang Diyos magpapatawad ng sagana, mga kapatid. Kahit anuman kapula ang iyong kasalanan, kung ikaw magsisi, papupiin ng Diyos yan. Praise the Lord. Kalimutan ng Diyos ang iyong kasalanan na ginawa noon hanggang ngayon. Kung ikaw magsisi, talikuran mo ang iyong kasalanan. Praise God. Glory to God. No? Sa Isaiah 1:18, ito ang ating mabasa, mga kapatid, no? Purihin natin ang Panginoon. Magsipalito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nibig, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balhibo ng bagong paligong tupa. Yan. Praise God. Kahit ano kalaki ang iyong kasalanan, kayang-kaya ng Diyos patawarin. Basta magsisi ka at talikuran mo ang iyong kasalanan at darating sa iyo ang kaginhawahan. No? Praise God. Diba? Sabi sa Gawa 3:19, mga kapatid. Itong ating pagbabasahin. Praise the Lord. Glory to God. Yan. Sa Gawa 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Praise God. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Dapat pala, mga kapatid, ito ang gagawin ng tao. Magsisi siya sa kanyang kasalanan. No? Paglilikuran mo ang Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Malaki ang pagtitiis ni Kristo para sa atin. Doon nanalangin siya sa Ama na kung pwede, iiwas sa kanya yung sarong ng pagtitiis. Mga kapatid, di ba? Sabi sa Mateo 26:39, no? Ito ang ating mabasa. Mateo 26:39. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yan, mga kapatid, no? Nalalangin sa Ama, kung pwede palampasin, mga kapatid, yung sarong pagtitiis na kanyang dadanasin, na ang kanyang kamatayan.
Praise God. Pero hindi ayon sa kalooban niya. Ang kalooban pa rin ng Ama ang matuloy. No? Praise God. Bago sa suguin ng Ama dito sa libutan, mayroon silang agreement. Itong gagawin niya. No? Matapos ang mission mo doon sa cross. Praise God. Namatay ang katawan na Kristo, mga kapatid. Para tumusin ang mga tao, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi ng ating Panginoon, pumarito siya, hindi sa mga matuwid, kundi sa mga taong mga makasalanan. Pumarito siya sa pagpangita at pagligtas sa mga nawala. Mga nawala ng mga tupa. Glory to God, mga kapatid. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Sa Lucas 19:10, ito ang ating babasa, mga kapatid. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Yan, no? Hanapin at iligtas ang mga nawala. Yung mga tupa. Tayo ng mga tao, tinawag ng mga tupa. Praise God. Glory to God, mga kapatid. Yan. Matindi ang pagtitiis ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Nandun na sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Nauuhaw ako. Nauuhaw ang ating Panginoon. Nakuha ba kanyang pagkauhaw? Wala. Bakit? Dapat kung nauhaw ka, ang ipainom sa iyo, tubig. Pero sa kay Kristo, hindi malupit ang tao. Ang ipainom sa iya, suka na may asma. Grabe, mga kapatid. No? Mas lalong nauuhaw ang ating Panginoon. Praise the Lord. Nauuhaw siya, mga kapatid. Tingnan natin sa Juan, no? Sa Juan 19:28. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay na ganap na, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Yan, ano sabi niya? Nauuhaw ako. Sa kalagayan na siya ay nagpakatao, nauuhaw siya sa ritual. Nauuhaw siya sa tubig. Sa spiritual naman na pagkauhaw, nauuhaw siya sa pag-ibig mo, kapatid. Nauuhaw siya sa pag-ibig sa mga tao. Na kahit inibig niya ang mga tao, ang sinukli sa kanya, mga kapatid, no? Hindi pag-ibig, kundi kamatayan, mga kapatid. Yan nauuhaw ako. Idilit ko sa 29. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka. Kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na ipuso at kanilang inilagay sa kaniyang bibig. Nang masipsip nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, mga kapatid. No? At iniyukayok ang kaniyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yan, mga kapatid. Suka ang ipinainom, ang lupit ng tao, mga kapatid. Suka ang ipinainom sa ating Panginoon. Sabi niya, nauuhaw ako. Hindi tubig ipinainom sa iya, sa kanya. Suka, mas lalong nauuhaw ang Panginoon.
Sinasabi ko na sa literal. Sapagkat siya ay napakatao, nauuhaw siya sa tubig. Mga kapatid, sa spiritual, nauuhaw siya sa pag-ibig ng tao sa kanya. Na sa kanyang kabutihan, hindi mabuti ang sukli kanila. Masama. Maraming kabutihan ginawa ng ating Panginoong Hesus na sa lupa siya. Pinakain niya ang 5,000 ka mga tao, libre, wala kaya. Sunod, pinakain naman niya 4,000 ka tao, libre, wala bayad, nabusog sila. Pinagaling niya ang mga may sakit. Binubuhay niya ang mga patay. Anong sukli sa kanya? 3 pako. Mga kapatid. Ipinako sa krus. Grabe, no? Sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan na dapat ang Kristo mamatay para tayo may kaligtasan. Praise God. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Mga kapatid. Yan ang ginawa niya sa atin. Nauuhaw siya sa ating pag-ibig sa Kanya. Nauuhaw siya sa paglilingkod natin sa Kanya. Kung ikaw ngayon hindi naglilingkod sa ating Panginoon, hanggang ngayon nauuhaw ang Panginoong Hesus sa iyo. Glory be to God. Praise the Lord. Nauuhaw ang ating Panginoon sa pagsamba mo. Nauuhaw siya sa paggawa mo ng kanyang kalooban. Mga kapatid. Bali wala sa iyo ang kamatayan ng ating Panginoon. Para lang maligtas ka. Pinabayaan mo ang iyong paglilingkod sa Diyos. Dahil sa mga bagay na gusto mong mabot. No? Dapat ang bawat isa magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ay hindi man ako gumagawa ng masama, hindi man ako nagnakaw, hindi man ako nagpamamatay tao. Wala man ako nagrabiyadong tao. Ang malaking kasalanan sa Diyos, no? Yung hindi mo sa paglingkuran. Siya ang may-ari na yung buhay. Dapat tapos hindi mo sa paglingkuran. Glory be to God. Inibig ka ng Diyos, dapat hindi mo sa ibig. Yan ang malaking kasalanan. Mga kapatid. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Glory be to God. Nauuhaw ang ating Panginoon. Praise God. Ngayon, paano mo makuha ang kauhaw ng ating Panginoon? Mga kapatid, paano natin makuha ang pagkauhaw ng Panginoon? Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Praise God. Sa ating panahon ngayon, paano natin mapainom ng tubig ang ating Panginoon? Paano siya natin pakainin kung siya ay nagugutom? Sa ating panahon, mga kapatid. Ito ang sabi sa Biblia. Mateo 25:34 hanggang 40. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kanyang nakahanda sa inyo. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang salimutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo
at inyo akong pinaroroonan. 37. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? 39. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa ang isa dito sa aking mga kapatid, sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Yan. Ano raw? Nagtanong sila, kailan ka namin nakita, Panginoon? Nagutom, pinakain ka namin. Kailan ka namin nakita na uhaw, ipainom ka namin? Kailan ka namin nakita na taga-ibang bayan at pinatuloy ka namin? At kailan ka namin nakita na walang damit, dinaramtan ka namin? Kailan ka namin nakita na may sakit o sa bilangguan na dinalaw ka namin? Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa ang isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Hindi plarifiral na sa ating panahon, painom mo natin siya ng tubig o pakainin natin siya kasi siya nagugutom. Kung ginawa natin ito sa kanyang pinakamaliit na mga alagad, ginawa natin sa kanya. Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid. Yan. Saan ito napatungkol? Sa mga kapatid ng Panginoon? Yan ito mga kapatid ng Panginoon? Yung gumagawa ng kanyang kalooban. Sa ating panahon, yung mga ngaral. Mga kapatid. Yan sinasabi ng Panginoon na mga kapatid niya, gumagawa ng kanyang kalooban, yung mga tunay na mga ngaral ng ibang hulmo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Tingnan natin sa Mateo 12, 47 hanggang 50. Praise God. Tingnan natin kung sino itong mga kapatid ni Kristo na sinasabi niya, mga kapatid. 12:47 hanggang 50 sa Mateo. At may nagsabi sa kaniya, narito ang iyong ina at ang inyong mga kapatid ay nangagtatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. 48. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kaniyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Yun sila, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mga alagad ni Kristo, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yan. At sino man magpainom na isang sarong tubig
dahil sa aking alagad, hindi mawalan ang ganti. May ganti po, mga kapatid. Tingnan natin sa Mateo 10:42, mga kapatid. Isang sarong tubig lang. At sinumang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Yan, mga kapatid. Painumun mo kanyang alagad na isang basong tubig, may ganti ka na sa Panginoon. Sapagkat pinainom mo siya, nauuhaw siya, pinainom mo siya. Nagugutom siya, pinakain mo. Hindi literal na ginawa sa Panginoon, kundi sa kanyang mga alagad. Praise the Lord. Glory to God. Nang si Kristo namatay at nabanhang at nabuhay maguli, no? Kinausap niya ang kanyang mga alagad. Anong sabi niya? Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Ang sinuman sumasampalataya na bautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan ang dakilang tagubilin ng Panginoon, huling utos sa kanyang mga anak. Praise God, glory to God. Ipangaral ang mabuting balita, mga kapatid. Praise God. No? Sabi sa Marcos 16:15 hanggang 16, mga kapatid. Purihin natin. Praise God. Yan, no? Ang sabi sa banal na kasulatan. Praise the Lord. O sabi dito, at sinabi niya sa kanila, magsiyahon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ay manglilihilyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan, mga kapatid. Ang hindi sumasampalataya sa mabuting balita ng Panginoon, parusahan, mga kapatid. Praise the Lord. Ang hindi sumasampalataya, ang hindi nagpabautismo, parusahan. Purihin natin pero. Praise God. Ito, huling utos ng Panginoon sa mga anak. Para ang mga tao, mayroong kaligtasan. Praise God. Yan. No? Tinatawag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon na mabuting balita. Praise God. Yan. Ngayon, iba, iniibig ng Diyos ang mga tao sa sanlibutan. Pero bakit may mapa-impyerno? Iniibig na ng Diyos. O bakit may mapa-impyerno pa? Kasi ibaliwala ng tao ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hindi nila tinanggap ang anak ng Diyos kasi Kristo. Hindi sila nanampalataya, mga kapatid. Tingnan natin, no? Sa banal na kasulatan. Sa Juan 3:36, mga kapatid. Glory to God. Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Ang nampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Pero hindi na nampalataya, ay walang buhay na walang hanggan. Hindi lang nampalataya, mga kapatid. Tingnan natin, 3:36 sa Juan, sulat ni Apostol. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay na walang hanggan. Ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. No? Maliwanag ang sabi sa banal na kasulatan.
Praise the Lord. Mga kapatid, yan ang sabi. Purihin natin ang Panginoon. Paglingkuran natin siya habang tayo nabubuhay, mga kapatid. No? Paglingkuran natin siya. Gawin natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Yan, kamatayan ni Kristo doon sa cross, sa bundok ng Kalbaryo, yan ang nagdala sa atin sa kaligtasan. No? Sa mga nanampalataya sa Kanya. Sa mga nanampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, sila may kaligtasan, mga kapatid. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan, itong sabi ko. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Ano daw ito? Ebanghelyo ng ating Panginoon? Kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Ito may kapangyarihan lamang sa isang tao sa kaligtasan kung siya manampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero sa mga hindi na sumasampalataya, wala din ito kapangyarihan sa pagligtas sa tao, mga kapatid. Glory to God. At kung hindi ito tanggapin ng mga tao, mga kapatid, mapahamak sila. Bakit? Hindi nila tinanggap ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. No? Na kung basahin natin sa ikalawang Tesalonica 1:8 hanggang 9, sabi dito, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi magsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Ano daw ang hindi kumilala sa Diyos? Ang hindi nagtumalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi nila tinanggap ang mabuting balita. Purihin natin, Panginoon. No? Malaki ang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Para tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Praise God. Malaking sakripisyo. Nagtiis siya dahil sa atin. Pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Praise the Lord. Pinasan niya. Ang dapat sana ipako doon sa krus, tayo ng mga tao na makasalanan. Pero inako ni Kristo ang ating mga kasalanan. Siya na lang nagpapako doon para tayo hindi na mapako. Praise the Lord. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Yan. Sa unang Pedro 2:24, mga kapatid. Tingnan natin. No? Praise God. Sabi dito, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan
ay nangabuhay tayo sa katuwiran dahil sa kaniyang mga sugat ay nangasigaling kayo. Praise the Lord. Dinala niya ating mga kasalanan. Pinasal niya ating mga kasalanan at ipinako doon sa krus, mga kapatid. Praise niya. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Sabi dito sa ibabaw ng kahoy. Kasi ang doon sa pinako, no, sa krus na kahoy, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Tayo iniligtas kay Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Kasi kahit namatay siya, kung hindi siya nabuhay maguli, mga kapatid, sayang ang ating panampalataya sa kanya. Kung hindi siya nabuhay, hindi sayang ang ating panampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya napakabuti sa ating buhay, mga kapatid. Glory be to God. No? Napakabuti ang Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Yan. Sa unang Korinto 15:12 sabi, kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nasisipag sabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. At kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 16. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. 18. Kung gayon nga, ang mga mamatay din naman kay Kristo ay walang nangagpahamak. Yan. 19. Kung ang buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga sa mga namatay. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung di sa binuhay, ano raw? Walang kabuluhan ang ating panampalataya. Pero binuhay muli ang ating Panginoon. Tama ang sabi sa banal na kasulatan sa atong teksto, mga kapatid,